pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, Panginoon, ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Panginoon, sa umagang ito, salamat po dahil hindi po sinasadya, Lord God, na kami po ay narito, magkakasama, Panginoon, mag-aalay ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kadakilaang ginawa mo po sa buhay namin. Tuloy po, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na buhay, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Panginoon, nalalaman mo po at nakikita mo ang lahat-lahat sa amin. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, paglilinis, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kulangan, na kasalanan, Panginoon, at kung ano man po, Lord God, yung mga ginagawa po namin at hindi po namin magawa patungkol, Lord God, sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami sapagkat talagang tunay kami po ay mahina, Panginoon, at kami po ay umaasa, Lord God, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, we pray na ito pong aming pag-awit ay talagang makarating po sa iyong paanan. At we pray, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na maitanghal, madakila at mapupurihan. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po tayo po ay umawi. Awitin po natin ang gitara.
bilang foundation namin sa paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Dahil ikaw po, isang marapat, Panginoon, na may tanghal, mapurihan at madakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po muna lahat ay humingi ng karunungan. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, once again, we thank you and we praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Bagamat, Lord, alam ko po at alam niyo rin po na meron po kaming iba't ibang dalahin sa umagang ito, Lord. But Lord, Panginoon, maging clear po sa heart namin kung sino po kayo sa aming buhay, O God. Kung sino po yung pinuntahan namin dito, Panginoon. Kayo po ang Diyos na may lalang sa langit at ng lupa. At sa aming Panginoong mga buhay, ito po ay kayo rin po ang gumawa. Hiniram po namin ang lahat ng ito sa inyo. At wala po kaming meron kundi kayo lamang, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, dalangin ko po, magkaroon po kami ng deep understanding of who you are in our lives, O God. Dalangin ko po ngayong umaga, Lord, na mapakikinggan namin, Panginoon, ay makapagpabago po ng aming buhay, ng aming pananaw, Panginoon. At lalo po namin isik ang inyong mukha, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At dalangin ko po talaga na ang buhay namin, Panginoon, ngayon ay iwaksik namin. Sabi nyo nga po sa inyong mga salita, if you want to be my disciple, you must deny yourself, take up your cross daily and follow me. Kaya sa oras na ito, Panginoon,
we declare, Panginoon, na kami po ay mga anak nyo. Salamat, Lord, gabayan nyo po kami at anuman pong hindrances na meron kami o alalahanin, Lord, alisin nyo po ito sapagkat hindi po ito makakatulong sa aming pakikinig po ng inyong mensahe ngayong araw na ito. Gamitin nyo lamang po ako, pero kayo po talaga ang mangusap po sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. So, welcome to our Sunday worship service. And again, welcome din po doon sa mga bagong dalo. Maganda po yung topic natin ngayon. Gusto ko makita nyo po ito na para mas clear, no? Pinakamahalaga. Bigyan ko na lang din. Pinakamahalagang message na napakinggan nyo. Okay? Kasi, ito madalas nating ma-miss out. Okay? We are focusing on evangelism, tama? We are focusing on prayer, of course, kasama yon. We are focusing on worshiping God. Tama siya. Tama lahat yung mga ginagawa natin. Pero may namimiss tayong isa. Maganda, na-evaluate ko kasi huling ko po, tayo ko dito is this last July 6, I think. Magkasunod lang kami ni Brother Joe sa July. June, July, August, September, October. October na ngayon, almost 3 months. No? But I praise God kasi binibigyan niya pa rin po ako ng strength para magsalita sa inyong harapan. No? And it's a privilege for me, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay pinapaunawa niya sa akin para po maibahagi ko sa inyong lahat, mga kapatid. So, nakakalungkot yung next page ko. Medyo i-ready niyo yung heart nyo kasi, ano ba, nakakalungkot, no? So, ito po yung nangyari. May isang linggo ba? Wala pa atang isang linggo, no? O, sunod-sunod po na mga, isang linggo? Sunod-sunod po ng mga pagyanig. Okay? Sunod-sunod po ng mga paglindol sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at ang nakakalungkot po nito, marami pong namatay. Lalo po sa Cebu, 73 ang naitala at meron pa pong mga hinahanap pa. And even yung mga lupa bumubuka po. At ang isang nakita ko din pong realization doon, no, at marami po nakakita, lahat ng video halos parang out of 10, mga 8 out of 10, ang video nila, ang tinatawag nila si Lord. Diba, no? So, walang status kung mayaman ka, mahirap ka, maganda yung position mo sa work, presidente ka ng isang university, pero nung humaneg, wala silang tinatawag kundi si Lord. Tingnan niyo yung guys, no? Tingnan niyo yung parang common ground ng human being. Sabi nga ni Kuya, ang ganda nung exhortation ni Kuya, ni Kuya Ricky sa Necro. Nung ginawa ng Panginoon yung mga ibon, kinausap pala sa Genesis, sa ibang version, kinausap ng Panginoon yung hangin, yung papawid na maglagay ng ibon at nagkaibon. Tapos nung gumawa ng isda ang Panginoon, ang kinausap pala ng Panginoon, dagat at saka mga katubigan. Gumawa kayo ng isda dyan at nagkaroon nga. At nung gumawa ng puno ang Panginoon, ang kinausap niya, guys, alam niyo kung sino? Lupa. Kaya nga, kung wala po yung tubig, patay ang isda. Kung wala po yung puno, wala yung lupa, patay ang puno. Okay? Kung wala pong hipapawid, walang ibon, patay. At nung ginawa ng Diyos ang tao, kinausap niya, guys, yung sarili niya. Halika, lalangin natin ang ating kawangis. Ano sinasabi ko dito? Dito po, pag lumindol, yung mga hayop na yan, I doubt kung naglololord yan. I doubt. Pero ang tao, iisa lang po ang sinasabi. Panginoon, Panginoon, tama na po. And 3 years ago, napanood ko rin po sa Indonesia, nagkaroon ng tsunami. Alam niyo kung sino tumatawag kay Jesus, magugulat kayo kung sino. A group of Muslims. Totoo po yan, naka-video yan. Kung gusto niyo mamaya, hanapin niyo po sa tawag dito, sa YouTube. Minsan kasi, pag ang pinapairal po natin yung ating technical ability, technical mind, yung human being, mindset, hindi talaga natin nakikita ang Diyos. Pero pag siya ang gumalaw, nag-automatic default natin si God. Kaya may isang study po sa psychology, no? Parang yung pakiramdam mo yung masama ba, tapos parang down na down ka, maybe you are emotionally down or physically down, may sakit ka. Ang sabi ng mga psychologists, may study raw na yung tao, alam niyo yung kumihilit ng higa, tapos
nakaganon sa kumot, ay sa unan, parang gano'n, nagyuyuli. Kasi yan daw ay tanda ng, parang yan yung sumisimbolo ng baby tayo, comfort dun sa loob ng sinapupunan ng tiyan ng magulang. So, may katotohanan din siya somehow, pero ang pinaka-truth nito mga kapatid ay yung Diyos ay existing. At kung ito ay existing, kailangan siya yung ating susundin. Many of us or outside this church, maraming nagsisimba pero ang laging sinusunod ang sarili nila. Kaya ngayon, eto nung pagyanig nung lindol, ang science sinasabi, this is the fault line, this is the West Valley. Gandang pakinggan. Puro science. Kaya nga, yung magagaling, hindi nila alam, yung pagyanig ng mundo, may sinasabi ang Panginoon, pero dahil sila ay man of science, na parang hindi tayo ganun, no, sila lang, ay naniniwala sila kasi may paggalaw dun sa fault line. Tama po ba? Tama ba? Pero, tingnan nyo yung basis nila. Kung yun yung basis nila, di sana alam din nila kung kailan gagalaw ito. Parang yung sinaran ko po yung dean namin. Doctor of Psychology siya. Ang ganda guys. Pag pala halimbawa mahina yung comprehensive mo, minsan akala natin talaga halimbawa, kaya pala sabi niyo sa Rizal, wala talagang taong bobo. May disorder pala. Halimbawa, ano yung sinasabi ni Kuya Nico? Hindi mo maintindihan talaga. Disorder pala talaga siya sa psychology side. Okay? Di ba may dyslexia pa, yung A, pabaliktad yung A, ganun ba? Tapos, yung mga may ADHD, mongoloid, di ba iba eh? May mga sira ang ulo, yung may mga bipolar, mga depression, iba-iba. Ang galing niya mag-discuss, nakukuha nila yung root problem, etc. etc. Tapos alam niyo yung tagal-tagal niyang diniscuss sa akin. Alam niyo pa ano sabi niya. Pero may isa kaming hindi makita. Ano yun bro? Hindi namin alam kung saan siya nagmula. Ano ibig sabihin may Diyos? Pinasok ko ngayon yung dahil nasiran ko po siya. Nakuha niyo mga kapatid. Kung wala pong Diyos, sana alam po natin kung kailan tayo mamamatay. Bakit hindi po yan pinaalam ng Diyos? At bakit ko po ito, ba't ganito yung introduction ko? Kasi itong paglindol po, may ibig sabihin. Dalawang tipo, isang presence at isang power ng God. Nangyari po ito nung Old Testament, nung nagpakita ang Diyos kay Moises sa Mount Sinai, gumalaw po talaga yung mundo. That is the power of God. And the presence of God, nung namatay si Jesus, dahil namatay siya, naging glorified body na siya, naging Panginoon na siya, and that is the power of God. Pero, marami pong pinapakita sa Bible hanggang Revelation, yung ibubuhos yung dugo, di ba? Una, lumindo, ano ba yun, bumagyo, gano'n ba, nagkadigmaan. Sa Revelation may lumindol. Pero, yung isang, ang tawag dito, yung isang meaning po nung paglindol, judgment. Yun po. So, tatlo yung meaning ng paglindol. Power, presence, power, and judgment. Kaya nga, kung mapansin nyo, lahat sila, they are all calling God. So, kaya ko po sinasabi sa inyo to, para mas maunawaan natin po, ano po yung kalalagayan natin today sa harapan ng Panginoon. Ayoko tong sabihin yung sinasabi ko, this is sermon, hindi po, hindi akin ang word po ng God to. Huwag nyo po itong parang ibabaling na sermon si Kuya Nico. Kaya sinasama niya naman yung emotions niya. Hindi po, this is the truth of God. Na hindi po natin to na-internalize and na-apply sa ating mga buhay, mga kapatid. Maybe, may problema tayo at the end of our life. Okay? So, ang ating pong title ay New Identity in Christ, Being Christ Likeness. Yan po ang nami-miss out ng maraming tao ngayon. Kaya nga, merong mga hindi pagkakaunawaan. Parang ano ba, pag kayo nagtatampo-tampo ba sa bawat isa, parang normal na, pero hindi nyo alam yung identity nyo, that you are Christian, that you are Son of God, that God gave His life for us. Parang pag tayo nag-judge ng tao, parang bang ang heart natin, parang bang normal lang tayong tao. Hindi po. Ang ganda nga po kahapon, umattend po ako ng ng message ng Kuya Bolly. In Matthew 10:10, ang sabi po doon, God gave us authority
to drive out evil, to heal the sick, and have diseases. Parang ganun ba? So, nakakalimutan po natin mga kapatid na ang pagiging Christian, hindi po siya culture na pag-attend mo sa church, you are Christian. Kaya ito, na-miss out po. We always worshiping God, that's good. We are always calling through our prayer, that's good. Okay, we are evangelize His words, that's good. We have this kind of devotion, that's good. Pero, baka nami-miss out po natin yung goal nung ginagawa natin. Ano po yun? Being Christ-likeness. That we must bear fruit in His name. That we need to be salt and light of this world. Yun po ang masyadong na-miss out po ng mga maraming Kristyano. At yung July na tinayo ko po sa likod, nag-observe po ako ng mga message and pinagpe-pray ko, Lord, ano po ba talagang tawag dito, fit sa amin sa Santo Domingo para po lahat ng ginagawa namin, seryoso kami. Na parang kahit may sumaling po sa amin sa daan, hindi ko na kayo papatulan because I am now secure with God. I have nothing to prove, I have nothing to hide, and I have nothing to lose. Hindi ko na po kailangan magparinig pa sa Facebook dahil ako po ay anak ng Diyos. Ano niyo po yun? Tandaan niyo yung SAS. Ano nga yung SAS? We are significant in front of God. We are accepted by God. And we are secure in Christ. Nakuha niyo guys. So, eto po maganda i-digest natin. Mabilis lang to na, hapyawan lang to sa mga EP 1 to 10. Pero maganda ngayon po, i-check natin mabuti sa ating buhay. Okay? Sabi ko, tinan nyo, Genesis 1 pala. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang tayo po yun. Hindi po yung kapitbahay natin, hindi po yung kaklase natin. Tayo po yun. Ang pinaglalangan po ng Diyos, again, nung ginawa niya yung tao, ang kinausap niya sarili niya, halika lalangin natin ang ating sariling wangis, sariling larawan. Tingnan nyo nga po yung kapatid nyo kung anong lala. O, tingnan nyo lang. Sige lang, huwag nyo lang i-judge. O, yan. O, diba? So, tayo po, whether you like it or not, mga kapatid, tayo po ay kalarawan ng Diyos. Hindi po totoo yung unggoy tayo ng galing. Agree ba kayo unggoy tayo ng galing? Hindi po. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Okay? Yan po yung pinag-uusapan natin ngayon. Kaya ang ganda nung nabasa ko sa book, sabi po ni Pastor Edmund Chan, God's ultimate purpose for us is to be transformed into the image of His Son. Whether tayo ay BS leader or tayo ay BS contact, ang gusto pong goal ng Panginoon is to be transformed. Not to be tawag dito, conform to the pattern of this world. Ayun po yung sinasabi ng Panginoon. So, halimbawa, si Kuya Nico may action. Okay? Meron akong some action na parang hindi nyo mag-gets, nagagalit na kayo sa akin. Why? Kasi hindi po pattern ng mundo yung ginagamit ko. Ito po ay leading ng Diyos. Okay? Meron akong issue na meron pa akong inalis na member sa isang GC. Oo. Ano yun? Hindi ko na yung kailangan pagpaalam. Hindi ko naman siya Diyos eh. Ang Diyos ko yung sinusunod ko. Hindi yung pattern ng mundo. Okay? So, huwag kayong sumama ang loob sa ganun. Kundi, tingnan nyo, bakit nangyayari yun? Kasi, ang pinag-uusapan po natin sa church, yung ating spiritual being. You know why, guys? Lagi ko sinasabi to mas masakit sa apoy ng impyerno. That is why Christ came, biruin nyo, Diyos, nagkatawang tao, siya yung nagpakasakit para po sa ating makasalanan. Gano'n siya kaseryoso? Imagine niyo kung gano'n siya kaseryoso. Yung nga magbigay ka ng 100 sa kapatid mo, seryoso ka na nun. Nagbigay ka pa ng 4,000, ng 8,000 na. Di ba seryoso ka yun? How much more kung ang binigay mo yung anak mo? Gano'ng extreme yung seriousness ng Panginoon para ibigay niyo sa atin ang anak niya. Para matransform po tayo. Okay? Sige.
Sabi po sa Roma 8:29, sapagkat alam na ng Diyos noong una pa man kung sino-sino ang kanyang magiging anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus. See? Tayo po ay pinili para matulad sa kanyang anak na si Jesus. Hindi ko kaya ko, hindi ko tao lang po ako eh. Wala na pong ganon pag ikaw po ay may bago ng identity. Wala pong ganon. Ay, hindi ko yung kaya ko yun. Pag ako lang dito, may himatay ako. Wala na pong ganon. Tayo po ay anak ng Diyos. Yan po ang original creation sa atin ng Panginoon. Para maging, paano natin guys matatawag na pangalan si Christ? Kung hindi niya tayo kapatid. Kung hindi niya tayo katulad, di ba? Paano tayo masasabing Christian? Kung yung ginagawa ni Kristo ayaw natin gawin. Kung gawin man natin, we are very selective. Ito lang kaya ko, Kuya Nico. Ay, hindi din si Christ. Si Christ ka, talagang, kahit pag di niya kaya anong ginagawa ni Christ, kung alam niyo po, pag di niya kaya anong ginagawa niya, nagpe-pray. Lord, kung pwede niyo lang pong alisin ang kopa ng paghihirap na ito, pero wag po ako ang masunod, kundi kalooban niyo po. Kuya Nix, kailangan ko magpahinga, may ubo ko. Nakuha nyo guys, mag-pray kayo. Pag may sakit kayo, hindi na. Sino ditong pinagalitan ko, sinermon ako dahil hindi po nakarating ng PS kasi may sakit. Wala naman Ang akin po doon, hindi po ako si God. Pag may ganito pong something na nararamdaman ka, ipag-pray. Pero yung justification na kasi ganito, kasi hindi po ako si God. Kaya tingnan nyo, meron pa ako nasabihin ng mga kapatid, careful naman kayo sa ako secured naman kay God. Pero yung okay nagkakasala kasi minsan yung leader ko po, sinabihin ako, alam mo, ang ganda, pinuri-puri pa tayo, no? Alam mo, Santo Domingo, natutuwa kami kasi ang ganda na nangyayari sa church sa body ni Christ Santo Domingo. Pero hinay-hinay ka lang naman ng pagpapagalit sa kapatid. Sino pinagalitan ko? So, kasi baka minsan, hindi nyo alam, nagkakasala kayo sa pagsisinungaling. That is sin of omission. Nang alam mo tama, pero di mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Kaya ako dito, hindi po ako, again, secured na ako kay Christ. Kahit ako siraan nyo, kahit saan po kayo magpunta, i-post nyo ako, okay lang. Kasi ang buhay ko po ay kay Kristo lang. Pero ang sinasabi ko lang, wina-warn ko lang kayo. Hindi po ako ganon. Huwag nyo po siyang sabihin sa iba, nagkakasala po kayo. Kasi tayo ay anak na ng Diyos. We are Christ likeness and we are Christian. Okay? So, pero, bigyan po natin ng diinto, no, para mas natin, no, ma-digest po natin. Sabi nito, what is the problem that many Christians nowadays cannot live like Christ? Meron po akong isang kwento, no, sa isang kaharian dati, matagal na hindi ko na po nakita yung year, no. Di ba pag namatay ang hari noon, sino pong papalit? Yung kanyang anak. Yung anak niya. It so happen, yung hari na yon, wala po siyang anak. Wala siyang anak. Ngayon, naghanap po yung council, yung mga kanyang mga konseho, kung sino sa buong kaharian, ang condition po kasi pagka papalitan yung hari at kukuha po sa ibang mga sa ibang mga lahi, kailangan kamukhang katulad nung hari. Matapang, matalino, matipuno. Bawa may height na 5'8", mga ganun ba? May integridad, ganun. Mahal niya yung mga tao. Ngayon, hirap na silang maghanap. Ang hirap hanapin nun, yung kamukhang-kamukha, wala silang mahanap. Then one time, meron pala dun sa isang bukid na ang pangalan niya si Ernesto. Tago na lang natin sa pangalang Ernesto. Ngayon, si Ernesto guys, idol pala niya yung hari. Bata pa siya, minomodel na nung magulang niya yung hari sa anak niya. So lumaki si Ernesto among others siblings, no, ay idol niya talaga yung hari. Alam niyo kung anong ginawa niya nung medyo nagiging matured na siya? Nagpagawa siya ng ribulto ng hari
doon sa isang kubol, doon sa isang parang kubo, kasi ano siya, farmers siya eh. Tapos, ang ginagawa niya, hindi niya sinasamba naman, guys. Lagi niyang pinupunasan, ano siya, bato. Basta kamukha nung hari. Lagi niya sinasabi, gusto ko pong maging katulad niyo someday. Tapos, lahat ng karakter na ginagawa niya, wala siyang ibang format ng pamumuhay niya, kundi yung hari. Pero, syempre, siya yung hari sa sarili niya, doon lang siya sa kanilang lugar. Pero lahat ng ginagawa ng hari, ginagawa din niya. Even doon sa small sitios nila, o sa sitio nila. Alam niyo ba, one time, pumunta doon sa mga, kasi frustrated na yung council niya eh, nung haring namatay. Kailangan meron kasi pag walang hari nung panahon noon, guys, magkaka-civil war, o kaya pwedeng sakupin ng kabilang kaharian yung isa pang kaharian. O, wala palang hari doon. Sige, salakay kasi hindi alam na sundalo gagawin. Kailangan may chief command eh. Okay, hindi gano'n nangyari, no? Nakita nila malayo pa lang, parang nakikita na nilang buhay yung hari. Kasi yung katawan, tama-tama. Tapos nung kinausap pa sila, nung sinalubong sila, kinakain sila sa loob, ikaw nga yung hinahanap namin. Anong sinasabi ko dito, guys? Kung ang presensya natin ay palagi nasa Panginoon, hindi kaya natin siya magaya. Kung lagi tayong nagbabasa ng Bible at hindi tayo nanunumbat ng kapwa, hindi tayo nangaaway, hindi kaya malayo magaya kaya natin siya. That's the lesson there eh. Kaya ngayon, check po natin, ano po ba yung mga possible problem? Meron dito ako, konti lang, pero sana, again, i-ready nyo po yung heart nyo, i-accept po talaga natin na may problema tayo dito sa field na to. Hindi man lahat, pero meron pong ilan. Okay, number 1 is sin that cannot surrender to God. Okay? Number 1 problem is sin that cannot surrender to God. Bakit hindi may sugo sa Panginoon? Maybe nag-e-enjoy. Kaya nga, pag na-check sa church, alis na lang. Mas pinili nilang umalis sa body ni Christ kaysa i-surrender yung mga sin na iyon. Ano ba yun? Sabi po sa Galatia 5:19 to 21b, hindi nga may kakailan ng mga hilig ang mga hilig ng laman. Okay? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Alam mo na tayo, guys. Gusto ko i-unpack natin to, no? Kasi baka meron kayo rin dito, i-clear ko na. Okay? Kasi I praise God, kagabi nag-usap kami sa bahay. Kaya para lang dito disclaimer, talaga nangyari sa amin kagabi. And sabi ko doon po sa aking mga kasama sa bahay, kaya naisip ko, madami po kaming leader sa bahay. Sabi ko, pag nagka-revival dito sa bahay na to, marami po kaming madadala sa Panginoon. Pero, nagkakaproblema ako based on my own assessment. Hindi po natin alam, baka kayo hindi nyo rin alam, ano ba tong hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Maybe, ang akala nyo po dito mga kapatid, yung obvious. Pero ang sinasabi ng Panginoon, sa isip nyo pa lang, nagdanasan na kayo sa babae, nagkakasala na kayo sa Diyos. Kasi baka mimiyan, literal nyo itong tinitingnan, hindi naman ako, kahit naman ako may boyfriend, may girlfriend, hindi ko naman sila tinatabihan, etc. Okay? So, na-challenge ko sila, na-challenge ko, personally, yan, si Iggy, tsaka si Chita, na-challenge ko, alam niyo ano pong challenge ko? Sabi ko, Jigs, pwede ba, Ki? Sabi ko, huwag na kayong mag-angkas sa motor. Diba? Parang masakit yun. Kahit sinong makakarinig, magagalit kay Kuya Nico. You are unfair. You are unjust. Pero ang sinasabi ko dito, mga kapatid, we are sinner by nature. Okay? We are sinner by nature. Nung sumunod po ako sa Panginoon, yan ang tinandaan ko mabuti. Para po malaman natin, ano ba yung sinner by nature? Yung aso po ba mapapamyaw nyo? Hindi, di ba? Aw-aw lang yun, di ba? Because that is the nature of dog. Tama po ba? That is the... Ganon din po tayo. Talagang makasalanan po tayo, mga kapatid. Okay? But by the grace of God, tayo po ay nabago. Pero, tandaan nyo, hindi pa rin gawa natin. Gawa pa rin po yan ng Panginoon na nasa atin. Okay? Siya po ang nagbago sa atin. Hindi po tayo ang nagbago sa sarili natin. Therefore,
kung susuwayin mo yung Panginoon, babalik ka po sa pagiging makasalanan. Kaya gusto ko pong maklear sa inyo to mga kapatid. Kasi, ang kasalanan po sa Diyos ay kasalanan. Eh, nagsiserve naman ako kay God eh. Nagsiserve naman, nagpe-pray ako. Kaya sabi ko sa inyo, nag-worship ako, ano pa, nag-ano ako, tawag dito, nag-evangelism ako. That's not the whole point. Sabi ko nga sa inyo, baka nami-miss niyo yung point na tayo ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Sabi ko, pag na-touch mo na yung katawan ng isa sa dahil nakamotor kayo o nagkayakapan pa kayo, there is sin behind that yakapan. Whether you like it or not, why? Because our nature is sinner. So, kumukulbit ang kasalanan. Sabi sa Genesis 1 pa lang, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ang kasalanan ay, kanino niya nga sinabi yun? Basta ang kasalanan ay kumakatok sa inyong pinto at nais kayong pagharian. So kung hindi kayo mag-iingat guys, MU kami, love ko siya, naku, magkakaproblema. Kaya nakita niyo po yung pumunta rito, kaya lalong nabuo sa isip ko yun, si Ate Hela, yung ating visitors from Mindanao. Alam niyo, nag-asawa sila ni Kuya Alfred. Si Kuya Alfred po ay leader ng buong Mindanao. Wala po nangyaring ligawan. Para sa iyo to, shout out, youth. Okay. Wala po sa kanilang nangyaring ligawan. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Do not conform to the pattern of this world. Ano po yung pattern ng world? Nung panahon may harana. Diba? May bulaklak. Nung mga lumilipas na po, nagna-90s na chocolate na lang. Wala nang harana. Nung 20s po, ano na, check-check na lang. Kayo na. Nakuha niyo po. Pero dahil hindi nga po tayo ganon, wala na po tayo sa ganon, ang ginawa po nila, pinagpe-pray nila, even si Kuya Ricky and Ate Karen, hindi po sila nagliligawan. Hindi po tayo makamundo, maka-Diyos po tayo, makalangit tayo. Alam niyo po anong ginawa? Nag-pray. Tapos, gusto mo, makasal na tayo. O sige, pag-pray natin. Pero kailangan, may confirmation sa word ng God. And, dapat yung mga leader natin, they are active. So, ano nangyari? Kinasal sila, may nangyaring ligawan. O may nangyaring nung boyfriend-girlfriend, touch lang naman, kuya. So, alam niyo yung kasalanan, guys. Maliit lang yan. Tingnan niyo. Balik po tayo sa Old Testament. Di ba? Si Eva, wala si God, di ba? Basta, inyo na lahat yan. Tingnan niyo yung pagkagawa po sa atin ng God. We are secured. Sa lahat ng walang binibili, wala tayong pinaghihirapan. Pero yung dumating si Lucifer, okay? Yung demonyo. Ano sabi ng Diyos sa inyo? Ang galing, no? Nagbibuild siya ng relationship, di ba? Nakita nyo? Ano sabi? Sabi niya, bawal yung, hindi yung totoo. Pero nagsisinungaling na, di ba? Pero kinover up niya ng katotohanan. Ano yung totoo doon? Na pag kinain niyo yung prutas na yun, malalaman niyo yung tama at mali at parang magiging Diyos kayo. Di ba totoo? Pero ang una niyang banat, relationship, di ba? Nakipagkwentuhan pa sa totoo ba na hindi naman totoo yan. Konti lang yung sinungaling, marami rin yung katotohanan, kaya marami naloloko na wadis. Kung di po tayo mag-iingat, maloloko tayo. Anong ginawa? Nag-pray ba si Eva? Hindi. Nag-pray si Adan? Hindi. Anong ginawa? Yummy, kinain. Doon na po nag-umpisa yung kasalanan. Ano pagkatapos po ng kasalanan? Ano pong ginawa ni God? In-spoil niya ba? Okay, di busog kayo. Ito pa, damihan pa natin. Ayan, hindi pa. Hindi, di ba? Pinataw na po ang kaparusahan. That is why yung larawan natin nasira na katulad nung kay Kristo because of that sin. Pero many Christian nowadays, hindi po maingat sa ginagawa nila. Mahirap sa side ni Chika at saka ni Iggy, tama mali? Mahirap yon. Pero ano sabi ng Panginoon? In-encourage na ba tayo? Pag sumunod tayo sa Kanya, comfortable tayo? Di ba ano sabi niya? Makiisa kayo sa aking paghihirap. Hindi ko sila pinahirapan, guys. Sinecure ko yung soul nila. Kaya nga, sabi ng Panginoon, hindi tayo tinawag to be comfortable, but conformable. We need to conform ourselves to the image of God. Nagawa niyo yung difference, guys. Hindi comfortable, conformable.
kino-confirm mo yung sarili mo na, ngayon Lord, dahil tinanggap kita as Lord and Savior, gagawin ko po, magiging kawangis kita because I love you, because you gave your life to me, and you are the one who loved me most. Wala na pong iba. Kaya nga, may personal time po kami sa bahay. Alam niyo po kung anong sabi ko dun sa isa kong kinounsel? Alam mo bro, pag ikaw ang namili ng gusto mo, akala mo best sa'yo yan. Pero alam mo ba ang Panginoon? He knows what is the best of the best of the best of the best for you. Amen po ba ito mga kapatid? Alam niya. Kaya nung wala ako sa Panginoon, dahil kong kasalanan eh. Kasi akala ko, okay pala magsugal, dumadami yung piso, nagiging 1,000. O akala ko yun yung best. Eh di siguro lang kung dito. Sige. Nakuha niyo guys. Kaya nung pagka nagkikwentuhan yung mga dati, yung tatay ko at saka mga kumpare nila nagkikwentuhan about sa mga kabit-kabit nila. Ako, okay pala yun. Pogi pala pag maraming girls. Di ginaya na rin ko yun dito. Akala ko yun ang best eh. Pero hindi pala, di ba? So, tapos tayo, hirap na hirap sumunod sa Panginoon. Yun po yung nangyayari. Gawa po nitong listo na to. See that cannot surrender to God. Nakuha niyo po, so pag nakita niyo si Jika, grabe talaga si Kuya Nico, walang puso, buti pa yung saging. Dahil puso, hindi po ganon. Again, we are not called by God to be comfortable, but to be conformable. Conform to His image. Okay? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Baka gusto niyo yung business natin ito, pangkukulam. Okay? Yung pangkukulam guys, may isang kwento dyan. Hindi siya basta, sinabi nung friend kong parang parit nung Mormons, na gusto ko lang din siyang, maganda rin. Yung pangkukulam, di ba kaya natin yung napapanood natin, yung galit na galit tayo. At yung picture yung pinasusunog, at naiinitan din ako, no? That's one way. Pero yung isang pangkukulam daw, yung galit na galit ka sa kapwa mo, tapos pinagdadasal mo siyang mamatay. Pa-aksidente. Ganun ba? Pero yun ay kwento lang naman niya. Pero yun na nga, hindi po tayo tatablan lang. Pag tayo po ay nakayan. Pero guys, tayo nyo ha, pagkabuot sa isa't isa, kaya ingat po kayo mang-judge. Promise, mag-ingat po kayo. We are, Christian na, hindi na po tayo basta kung sino. Okay? Pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman. Ayan, kaya nakita nyo po, akala nila best sa kanila yung meron silang lame-lamesang tawag doon, pera. O, tingnan nyo. Hindi na yung masaya yung mga yun ngayon. Pagkakampi-kampi, yan. Pagkakampi-kampi. Pagkakabahabahagi, pagkakainggi, pagdulasing, kalayawan, at iba pang ito po ang isang reason mga kapatid. Sana wala sa inyo to. Okay, dinidiscuss ko lang naman, hindi ko po kayo dinajudge. Ito po yung isang reason kaya po hindi tayo maging Christ like. That's number one reason. Number two, worry in life. Amen po ba rito? Hindi naman sa lahat ha. Baka meron lang isa. Joke lang. Worry in life. Sabi po sa Matthew 13:22, ang mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos ay maihahalin tulad sa lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang bini. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita ng sa buhay nila. See? Nakuha niyo guys? Nasa atin yung salita ng Diyos, gusto po tayong ayusin ang salita ng Diyos, pero dahil sa pag-aalala natin sa maraming bagay, okay, anong nangyari po? Sa paghahangad ng alalahanin sa mundo ito at yaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Hindi po ako nagsasabi, si God. So maybe, lagi sabi ko, di ba, pag may worry ka, ano nga po yung nagda-down yung faith? If your worry is up, your faith is down. Wala talaga. Ano kaya ngayon? Kakainin bukas. May sakit yung anak ko. Hindi pa tapos yung sakit ng anak ko na nasunog naman yung bahay ng kapitbahay namin. Pati kapitbahay. Inalala na. Worried. Palaging worried. Walang tiwala sa Diyos. Pag wala kang tiwala sa Diyos, you are not conformed to the image of God. Wala kang tiwala. Nilalang ng Diyos at diyan nga, buhay ka nga eh. Okay? So, yan po yung possible reason number 2. Kayo na lang po mag-internalize in your own situation. Okay?
Number 3 po yung yan. Yung kanina, di ba sabi, paghahangad na yumaman. Okay? Ayan po yung pangatlo. Love for riches. Okay? Sabi po sa Matthew 6:24, walang taong makakapaglingkod sa dalawang amo. Sapagkat kakaputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya na may magiging tapat siya sa isa, natahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. We cannot conform by the image of God if we seek or if we love riches. If we love this world. Diba? Anong sabi nga? Ano nga yung memory verse natin, guys? Do not love the world or anything in this world. For the love of ano na? If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For anything in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not to the Father, but from the world. Nakon nyo guys? Kaya habang binabasa ko to sa inyo guys, sana ang mag-seek po sa heart nyo, wag po yung sin. Lord, ang dami ko palang pagkukulang sa inyo. Ang dami ko palang na-miss out na mga learnings, na imbis na mag-worry ako, magmahal ako sa salapi, bumalik po ako sa inyo, mag-umpisa po ako mag-pray at magtiwala po sa inyo. Kung mahirap man, andyan naman po kayo. Alam nyo kahapon, sa siguro mga kalahating taon, praise the Lord, alam nyo kung ano po, naipasyal ko di yung mag-iina ko. Okay, kaya nila sa SM kami, hapon na, Lord, sana po huwag lumindol. Pero kung lumindol man po, Lord, kayo na po bahala sa amin. Gusto ko rin naman kayo makasama na rin naman talaga. Pero pag lumindol, kasi kita ko yung lindol eh. Pero ito nag-aalala. Si Lord pa rin yung binabalikan ko. Nakay nyo guys? So yun ba? So yun ba yung yaman? Yung pera okay. Pero yung love for the money is not okay. Okay? Kung sa inyo po piniplace yung love nyo, naandun po yung tawangis nyo. Ba, gusto nyo yung pera, pag lalaki baka mukha nyo si Rizal. Ba, kaya pala ko ang sigsig ko na dito. Mukha pala itong di ba ganun ba? Pinapatawa ko lang. Basta, i-check nyo lagi yung relationship natin. Bumalik po tayo sa identity natin. Marami ngayon nagkakaano, tayo nyo, tingnan nyo mga katabi nyo, wala na yung dati. Bakit? Ayaw nila dun sa identity nila. Gusto nila identity ng mundo. Kasi saan ka naman makakita, tinuring mo ng anak, lahat, binigay mo. Nung nawala siya sa sirkulasyon at naging busy, kahit isang reply, sinisid lang yung chat mo, tapos wala talaga. See? Identity ba ni Christ? Hindi po yung identity ni Christ. Okay? 4. Yan. Ayan pa. At tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo kung may ganitong problema. No contentment in life. Possible, kaya marami po pero 5 lang muna yung nilagay ko. Okay? No contentment in life. Okay? Sabi po dito, iwasan ninyo ang pagiging saking sa salapi. Maging kontento kayo sa kung anumang ang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni papabayaan man. Guys, tingnan niyo yung promise ng God. But minsan, ang hirap ng pagkatiwalaan, no? Diba, parang, ano ba yan? Pupunta na naman ako dun sa kotsa ko, di naman sila dadating, naman ganun pa. Minsan kasi yung ating mindset, narrow mind talaga, makipot lang ba? Ayaw laging check yung, tumingin kaya kayo sa langit para makita nyo yung Diyos, no? Lord, thank you, ang ganda po nung araw, ang ganda po nung kulay blue sky ba? Parang paulang pabagyo, Lord, thank you, ang ganda nung orange. Kaya sabi ng Pag-asa, ano po tayo ngayon? Orange signal. Ay, yellow warning. Orange warning. Pero you appreciate. Gawain ng Panginoon, may purpose ang God. Okay? Kaya nga, tinan nyo, lakas ng bagyo. Pero sabihin ng Pag-asa, ano sinasabi po ng Pag-asa after yung malakas ng bagyo? Dami nga po nasalanta. Pero anong nangyari? Yung yung pollution na wala. Na kung saan, kung hindi bumagyo, yung pollution na doon, pwede pala tayong masira in just 1 week. Pwede pong yung mga malaki sa buhay na hikain, mamatay na sila. Pero dahil sa bagyo, na-prolong ang buhay na walang pollution eh. Minsan tayo, ang mag-isip lang tayo guys, makasarili talaga. Kaya nga, lagi tayong galit. Pag traffic, galit. Pag di naman traffic, ba't ganito? Lahat na wala lang kakontentuhan sa buhay eh, no? Pag gutom,
Naghahanap ng pagkain, nangungutang. Pag nabusog at sakit naman sa tiyan, walang contentment mga kapatid. So maybe this is one of the possible reason kung bakit po tayo hindi na-conform sa image ng Christ. Kaya pag meron po tayong may mga ano tayo, meron tayong gawain. Lalo sa may, yan, dyan na lang ako sa Santo Domingo. Tara na, sige na, para naman ma-experience kahit anong encouragement. Yun po ba ang image ni Christ? Ang image po ni Christ, nagsasubmit ninyo hanggang sa krus ng Kalbaryo, nagsubmit siya sa God. Tingnan nyo, alam niyo, sino po yung tumatay ng team building, taas ang kamay. Alam niyo yung team building po, magkakaroon tayo ng pag-pray nyo. Yung team building, meron pong games. Pag lahat po ay leader dun sa isang team, hindi na nanalo, lagi talo. Ang lagi na nanalo yung group to na Tita Cristino. Kasi yung leader nila, hindi na lang nasusunod. And they follow the instruction. Pero yung ngaw dun sa tuluhan, lagi na lang umuli. Pero pag ito naman, tinatapos din nila. Pero natapos nga, pero wala nang ginawa kundi magreklamo. Hindi nga ako makayuko, hindi nga ako makano. Ayun, talo. Yung isa, ito gagawin, left. Left, left. Ay, left. Right, then. Lagi number 1, palakpakan. Tapos tinignan namin, ano nangyari dun sa anong niya, reflection? Nga po, pagreklamo na. Ayun, yung pangalawang game, yung pangatlong game, at saka yung pang-apat na game, talo pa rin sila, reklamo pa rin sila ng reklamo. Kasi, siyempre, iba yung yung mechanics eh. Pero yung number 1, dahil consistent sila, sinusunod nila yung leader nila, panalo sila ng panalo. Nakuha ninyo guys, so gano'n, be content. Okay? Kung anong meron, pagkasyahin. Kung anong wala, hingin sa Panginoon. Kung di bigay ng Panginoon, take that, not personal, but spiritual. Lord, ano po tinuturo niyo sa akin today? Ano po yung kailangan kong gawin? Baka po nagkaroon ako ng kasalanan ngayon, Lord, I repent, tulungan niyo po ako. So gano'n, hindi siya personal. Hindi na ako pinapachat kay Kuya Nico niya. Hindi siya personal. Iniingatan ko lang kayo na mapunta sa appoint ng Ipero. Kasi again, si God seryoso. Sana seryoso din po tayo. Okay? And lastly, sabi dito, yan. Stubbornness. Sige nga, anong Tagalog na? Makapuno. Okay? Self-will. Anong ibig sabihin na? Katigasan lang. Tingnan nyo ha po yung katabi nyo. Kung tingin nyo, malambot ba yan? Ano po ba yan? Makapuno, malakuhog ba? Gano'n. Okay? Yan ang isang reason kung bakit po tayo hindi nagko-conform sa image po ni God. Ano po yun? Hindi po ako naninermon na sabi yung binabasa lang po natin na katigasan ng ulo. Even me, meron pa rin po na hindi pa po tapos sa akin si God. Okay? Katigasan ng ulo. Sabi po dyan, katigasan ng ulo ang papatay sa mangma. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Kaya praise God, meron tayo mga kapatid na nalalamig. Pero pag sinabi ko, simba kayo ha. Pupunta ako simba. Tuwan-tuwa po ako kasi alam ko hindi po ako magbabago sa kanila kundi si God. Pero kung wala kayo, maririnig nyo ba yung katigasan ng ulo? Tatamaan po ba kayo? Sana nga hindi nyo lang ako ginajudge. Panginoon po nagsasabi na mga kapatid, katigasan ng ulo. Pag may sinasabi, ganito gawin, ayaw pa rin. Guys, sa Kawikaan 3, punta po kayo sa Kawikaan 3 kasi yun yung topic namin lesson. Mayroon doon tinatawag na divine discipline. Pinapalo niya po yung matitigas ang ulo. Kaya sabi ko, ito nangyari sa katawan ko, may butas ako, may autoimmune disease ako, meron ako ng heart, ay katigasan ng ulo. Heart ache. Okay? So, ayun na pong hintayin. So, i-review po natin yun mamaya. Ano nga po yun? Yung mga, hindi ko na summary. Yung seed that can surrender to God. Ano pa? Working life. Ano pa? Love for riches. Ano pa? No contentment in life and stubbornness. Yan po mamaya i-renounce natin and then we repent. Okay? Okay. Hindi pa po tapos. Matagal pa ito. Okay?
tingnan po natin mga kapatid kasi many yung July ko, sabi ko nga po sa inyo, nag-o-observe ako at ang mga bida lagi doon sa ating mga talk ay si Paul. Pero alam nyo ba, si Paul may testimony siya sa Roma 7. Basahin na lang natin. Sabi niya po rito, tingnan nyo po, siya po yung nagsasalita. Hilakas mo alam yung pasigaw. Gusto ko maging balayad kasi baka sa verses 7. Ayan. Okay. Thank you, okay. Sabi niya po sa kanyang testimony, no? So makikita niyo po siya sa Roma 7:14 hanggang 25. Sabi po ni Paul, alam natin ang kautusan na spiritual. Ngunit, ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Si Paul po ito kasi bida siya lagi, hindi ko naman siya sinisiraan, sabi niya rin ito Hindi ko maunawaan ng aking sarili. Baka nangyayari po sa inyo sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Gusto ko mag-BS pero ayoko. Gusto ko mag-serve pero ayoko. Gusto ko sumama sa evangelism pero ayoko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Gusto ko mag-inom. Ayoko na mag-inom pero nagiinom pa rin ako. Ayoko na manood ng porn. Nakakapanood pa rin ako ng porn. Gusto ko nang sumunod sa tatay ko. Ayoko na sumunod. Ganun po yung nangyayari sa kanya. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Therefore, nakita po ni Paul yung salita ng Diyos ay mabuti. Bakit? Kasi hindi niya po magawa. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na tayo po ay we have this kind of nature na makasalanan. Yun po yung sinasabi ni Paul dito. Nangangahulugang parang therefore, nag-conclude siya sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Pero bakit ako nagsasang-ayon? Kasi alam kong hindi ko siya magawa. Bakit? Because of my nature. Kaya kayo guys, bago niyo po sabihin na mali, yung masituit, alam niyo yung tama. Bago niyo po i-judge yung someone na mali yung ginawa niya, tingnan niyo yung sarili niyo. Ginawa ko din ba yung tama nito? Okay, huwag niyo po siyang i-judge because tulungan pa po natin siya. Huwag po natin siyang apihin, tulungan po natin siya. And, mind you guys, ito para lang clear po sa leadership po ng church, pag may pinagkikwentuhan pong tao doon, ba kayo, hindi po siya chismis. Wala pong chismis po yun. Yung nagkikwentuhan ng mga leader, sigurado po kikidlatan yun. Hindi. Dahil ganun ang perception ko. Kaya sa kalambang, dinidivide ko dun yung body. Kasi ang katwiran ko pinag-chismis, hindi po pala chismis yun. Pinagpe-pray yung tao na yon. Paano naman yung pag-pray kung di natin alam yung problem? Pinagpe-pray sila para yung demonyo, di ba may spiritual warfare po? Yung demonyo ay kina-cast out po namin in prayer. Kaya hindi nyo ba napapansin? Hindi naman ako ganito dati, pero ganito na ako ngayon because of that prayer. Okay? Yan po yung testimony ni Paul. Meron pa po, sabi dito, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon. Kundi, tingnan nyo guys, ang kasalanan nananatili sa akin. So meron talagang mananatili ang kasalanan dahil iyan po talaga tayo. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Wala pong kabutihan maski isa. Kaya yung konting touch na yan, yung konting mapadikit na yan, meron ng kahulugan sa atin yan. Maniwala kayo. Sa ibang church, ang tagal naman akong kamayan ni Kuya. May crush yun. Gano'n ay, ang bango naman ni sis. Hinagpa ako. Chat ko kaya yun. Walang nananatili guys. Lahat madumi talaga. Kaya si Christ nilinis tayo Lilinisin ba tayo kung madumi tayo, kung malinis tayo? Okay? Kaya tanin nyo po. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting nilalais ko. Even sa Santiago, di ba ang sinasabi? Even devil, nagpe-pray din. Di ba? Pero, ano sabi ko? Hindi niya ginagawa yung pinagpe-pray niya. Pag may inutos na si God, hindi niya ginagawa. Di ba? Ano pong sabi ko sa inyo, totoong prayer? Pagtapos pag-pray, nababago yung heart. Galit kayo sa akin. Pag pinag-pray nyo ako, pag bulat na mata nyo, na-empower kayo ng God, ng Holy Spirit, ay Lord, sorry, hindi pala po ganun si Kuya Nico. Hindi na ako galit sa kanya. Diba?
Yun yung power ng God. Pero yung sa atin, wala. Kung sabi niya dyan, kaya kong naisin ang mabuti. Kaya naman natin gawin naisin eh. Pero, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuti nilalais ko. Okay? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Nakuha niyo guys? Ayoko munang pansinin ko si Ate Jessica, parang magaling siya kumanta kaysa sa akin. Bukas na ulit. Ganon. Ganon po yung nature natin mga kapatid. Hindi po talaga tayo mabuti. Kaya natin mabuti yung gawin. Pero yung motives ng heart, masama. Nakuha nyo guys? Masama. Kaya nga, ano kine-check ng God? Yung performance ba natin? Hindi. Yung heart. Yung pag-evangelism natin guys, bunga yan ng pagiging anak ng Diyos. Pero, kung nag-evangelism ka pero hindi ka pa born again, hindi ka pa anak ng Diyos, makapagod ka dyan. At ang nakakalungkot nito, sisiraan mo pa yung mga kapatid, yung mga co-workers mo sa iba. Kasi bakit? Hindi ka talaga pa napo-born again. Ano na ba yun? Tapos na ba sa ganon? Balik kayo sa BS leader. Balik kayo sa quiet time. Balik kayo sa devotion kay God. Pero kung doon pa lang tinatamad na kayo, ayan, ang sinasabi ni Paul, kahit siya, ang kaya nilang gawin kasamaan. Ano pa? Sabi niya dito, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais. So, tingnan, analyze nyo guys para maganda po, ganito quiet time. Hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, ibig sabihin po, ina-address ni Paul na siya ay born again, okay? Kaya ang sinasabi niya rito, ang gumagawa na nito, yung kasalanang di niya maiwan, kaya niya na-identify kasi alam niya na yung kautusan na sinusunod niya parang tayo. Pero nagkukontinue pa rin tayo sa sin. Ano ibig sabihin nito? Huwag po tayong matisod at magpakalunod sa sin. Kaya sabi niya rito, ito ang natuklasan ko, sana matuklasan din natin po, no? Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Okay? Parang ganito, yun, mamaya pupunta ako sa church. Patay, umulan. Wala na. Hindi na makapunta. Sa ikaibituran ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Gusto natin ang word ng God. Parang honeymoon stage. Pag naging born again ka, sarap. Sige, sali ako sa inyo. Ganun ba, no? Ngunit, tayo niyo po, may ibang kapangyarihan. Pag sinabi pong kapangyarihan, spiritual warfare. Okay? Sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Yan. Nagkakaroon ng labanan. I-chat ko, hindi. I-chat ko, hindi. Re-reply ako, hindi. Chat, reply. Chat, reply. Na-chat na nga. Nakuha nyo? Immune. Okay? Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. See guys, inaalipin niya kayo. That is why, ang sinasabi ko, as much as possible, kung sensitive po tayo sa kaligtasan natin, iwas po muna tayo sa boyfriend and girlfriend relationship. You know why? Ganito po, ang ganda ng output, mag-boyfriend-girlfriend kayo, ang dami nyong na-cell group, ang dami nyong group. Dahil eto tayo, makasalanan tayo, nag-break. Wala na. Anong BS-BS? Hindi ko mag-BS. Wala na. Wala na po. Yung body ni Christ, basta nyo na lang po tinapon sa apoy. Maybe nakakatawa, pero alam nyo, kung seryoso kayo na kayo po ay kalarawan ni Kristo, dapat po may ganitong pagtatalo. Nagiging sensitive tayo. Hindi natin minamasama ang Diyos, ang salita niya, most especially rin, kung hindi natin minamasama ang Diyos, yung leader natin, tinitingnan natin siya, nasusundin natin siya. Hindi ko po tinataas yung sarili ko, pero hindi ko, sabi ko po sa lahat ng binibs ko, guys, hindi ko kayo nilalagay sa impyerno. Itinatama ko lang kayo. Kasi ito rin yung nangyari na sa akin yan. Ito talaga yung kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, buti na, kausap ko si Dr. Dean, yung Dean ko, na meron pala talagang tao na mahina talaga mag-comprehend. Baka disorder siya, pero ang totoo nun, pag nasa presensya tayo ng Panginoon, sabi ng God, walang imposible
Kristo ko. Kahit anong sakit yan, tumor, lahat. May toyo ka, in the name of Jesus, mawawala. May authority eh. Nakuha niya guys. Basta, anong condition? Magpapasako po tayo, magpapaalipin tayo sa Panginoon. Hindi katulad nung nangyari kay Paul, kaya tutuloy ko po. Ang sabi po niya dyan, anong saklap ng aking kalagayan? Dapat ganyan po nare-realize nyo ha. Hindi po kayo natutuwa, dapat nasasaklapan kayo. Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Ang sinasabi niya po dito, yung eternal damnation, yung impyerno. Tingnan niyo po. Tingnan niyo sana ma-internalize na wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Nagkaroon po siya ng breakthrough. Kaya yung ginagawa niya po yun, hindi para sa atin, para sa Panginoon. We serve God, not men. Pero sino nagbe-benefit? Diba pag nag-evangelism tayo, pag men po ang piniplease nyo, nahihiya kayo mag-share. Pero kung si God po ang piniplease nyo, kahit ilang batalyon yan, share-sharean nyo po yan. Ito ang kalagayan ko, tingnan nyo po, ang ganda pa. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Isip lang. Ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Nakuha niyo po yung testimony ni Paul. Napakaganda po niya. Sobrang honest niya in front of God. Kaya, nung sinabi niya to sa Panginoon, na-realize niya rin ang napalaya na siya ng Panginoon. Walang ibang magtatanggol sa kanya, kundi ang Diyos, Ama, sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kung anuman po ang nangyayari sa inyong ganitong klaseng kadiliman sa buhay nyo, magpasalamat po kayo sa Panginoon. Bakit? Akala nyo ang buhay nyo hopeless? Hindi po, may hope. Kasi bakit? Sabi ni Kristo, nabuhay ako upang mapagtagumpayan ko ang mundo. Kaya napagtagumpayan niya ang mundo, kung sino man po ang nasa likod niya na sumusunod sa kanya, wagi na din. Kaya alam niyo ako ano po natutunan ko dun sa guys, sa team building. Alam niyo po kung hindi ako kasali, pero nanalo ako. Kasi nga, because of my inequities, di ba? Hindi ko kaya magagano, baka mas matalo pa. Ginawa ko, pinili ko pong tumabi-tabi at dinisire po ng heart ko na manalo. Manalo rin ako, katim ako nun eh. May ginawa ako, wala. Pero, yung mga prize, pares din ako, panalo ako. Ano sinasabi ko po dito? Napagtagumpayan na po ni Kristo yung kasalanan natin. Hindi po siya namatay, ito para clear ha, baka meron po kayo may encounter na nagtuturo din ng word ng God eh. Hindi po namatay si Christ sa demonyo. Hindi po namatay si Christ para tayong yumaman. Namatay po si Christ dahil sa ating mga kasalanan. Kaya don't take that lightly. Yung kasalanan po ang reason kaya namatay si Christ. Kaya nga, i-check natin yung buhay natin. Ako ba ngayon ay sumusunod kay Kristo? O nandun pa rin ako sa no contentment in life, worried in life, sin that cannot surrender to God, etc. etc. So ngayon, makita po natin yung tamang perspective. Kaya nga, ito po talaga yung totoong topic natin. Ayan. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Again, we are not need to pattern this world anymore because the old has passed away. Behold, the new has come. We are now conformed to the image of Christ. Okay, sabi po rito, sorry, English na. Sabi po rito, ano ibig sabihin ba ng 2 Corinthians 5:17? Sabi po rito, when a person becomes a believer in Jesus Christ, they are transformed into a spiritual. Transformed. Bago na. Okay, nabago na. New creation with their former life of sin and separation from God left behind. Hindi na po tayo separated kay God. Okay? This isn't just a minor change, but a fundamental. Hindi lang po ito parang na-change ka lang na maliit. No. This is now your rock. Dito ka na
foundation. Kaya wala na po yan sa isip mo kung absent ka, hindi ka mag-DS, hindi ka mag-cell, hindi ka mag-evangelism. Yan po yung fundamental, yung pagbabago muna. Okay? Inner renewal that replaces the old nature with the new one, enabling believers to live a transformed life guided by the Holy Spirit. Hindi po natin kayang i-guide sarili natin. Even Paul, di ba, nag-testimony, but sabi niya, salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ako ay nakalaya na sa lahat ng aking kasalanan. That is a 2 Corinthians 5:17. Ngayon, para mas malalim po, isa-isayin pa rin natin. Ano pong sabi nito? Ano yung sabi nung in Christ? Ang sabi po nito, this phrase signifies a deep, malalim. Guys, hindi mababaw, malalim. Spiritual union with Jesus Christ through faith and belief in His Word. Paniniwala po. Okay? Meron po tayong pakikiisa. Kasi kung umiwali po tayo kay Christ, na example ko na to, kilala niyo si Goku? Sino? Yung batang 90s, kilala niyo po si Goku, taas po ang kamay. Ayan. Si Goku po, okay, pag nagagalit, nagiging unggoy. Di ba? So, ibig sabihin, pag galit siya, nagiging masama siya, nagko-confirm din sa itsura niya. Buti na lang, hindi kami nag-aaway ng asawa ko, baka sobrang saya din siya. Okay? Nagiging unggoy. Ibig sabihin, guys, pag lumalayo tayo sa pakikipag-isa kay Kristo, hindi tayo nag-guide. Kaya ang dali nating manghusga, ang dali nating sumuko, ang dali nating tamarin. Why? Huwag na kayong magtaka, that is our nature. Okay? Ano naman yung new creation? Sabi po rito, this refers to a profound spiritual rebirth. Nanganak ulit, pinanganak po tayo, kaya born again. Sa John 3:3, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. Okay, where God creates a new spiritual nature within the believer, believer lang ha, hindi sa iba, distinct from their former sinful life. How ka? Dahil dito na ako sa Panginoon, patuloy pa rin akong napakasarap magkasala. Minsan kasi, kita ko sinasadya na eh. Kaya ano sinasabi lagi ng Kuya Bonnie, Brad, baka hindi mo born again yan? Ganun ba? Bakit niya pinidirin yung born again? Eh kung ito yung sinasabi ng God na maliligtas, ba't hindi ko didiinan? See? Seryoso. So, tayo po ay may spiritual rebirth. Okay? Yung spiritual warfare, away po ng demonyo at saka ng kabutihan ng Panginoon. Nung hindi pa po tayo born again, hindi tayo kasali doon. Kasi automatically nandito po tayo sa side ng enemy. Pero nung pumasok na po tayo sa Panginoon, may nagsasabi na sa akin din, nung pumasok ako sa inyo, ewan ko, nasabi na rin sa inyo to, sunod-sunod na yung kapalasan ko. Ganun ba? Actually, hindi. Nakita mo lang yung totoong spiritual battle kasi nag-BBS na kayo. Okay? Next po. Ano naman yung the oldest God? Sabi po rito, the old self characterized by a life dominated by sin and its consequences has passed away. Kaya yung mga kulang-kulang, hindi na po tinatablanan ang totoong na born again. Pass away na. Eh no, hindi na siya nung dominated nung sin tsaka nung consequences. Kaya ako nagtataka, yung mga nangungurap, no, na nakita ko nga rin sa Facebook, ito lang naman, no, hindi na ako kulang din, no, talagang matibay din, no. Pero kasi marami talaga silang pera, okay? So yan, wala na po sa atin yan. Hindi na po natin naiisip yan. Okay? Eh rin yung inyuwas ka. Isa-isa na yan, guys, ha? A new identity. Identity, ha? Empowered by the Holy Spirit, has taken root, fostering new thoughts, desires, and behaviors. In other words, bago na. Wala na po yung dati. Kaya wag po kayong magtaka, Brad Nico, wala na ba akong time sa family ko? Lagi na tayo may ginagawa sa church. But, yung lahat po ng ginagawa natin sa church, part po yan ng development ng new identity natin. Huwag nyo po siyang gawing parang nalulungkot kayo. Binabago na po tayo ng Panginoon. Hindi naman po sinabi ng Che, iiwan mo yung anak mo dyan, ilak mo yung sama nyo. Pati sila mabago. Kaya si
Yana, natutuwa po ako, tsaka kay Amia. Dati kagabi, tinuruan ako ni Kuya Welis mag-share ng gospel. Ano sinusulat mo ngayon? Prayer request ko po. See? 6 years old, 3 years old. Praise God sa buhay ni Kuya Wen. So, ganun po ba? Pero pag lumaki sila hindi naturuan ng gano'n, lumang tao. Puro pangunguli. Nasaan na siya na, mami, ba't ang tagal? Dahan-dahan lumakad lasing. Ganun na ngayon ang setup ng bahay, di ba? O nasa ng anak mo, kainuman yung tito. Okay lang yung tito naman kaysa sa iba. Ano setup ng magulang ngayon? Bili kang bill, maigi na matuto ka sa akin kaysa sa labas. See? Ito po ba yung natin? Ito ba yung ina-attorneyhan natin na ayokong mag-church? Ito ba yung pinipili po natin? Nakala natin, this is the best for us? No. Kaya ako masaya po, meron pong mga magulang na develop dito po sa Santo Domingo na ginaguide na nila yung anak nila spiritually. Okay? At masaya rin po ako syempre doon sa mga youth na ginaguide nila yung magulang nila spiritually. Praise the Lord. Palakakan po natin ang Panginoon. Okay. So, hindi pa po tapos ha. Gusto ko pa pong isa-isahin ulit. Okay? Ano ba ibig sabihin ulit sa atin no? Diba? Sabi po rito, pag tayo po ay bago na, meron na po tayong relationship with God. Sabi rito, the verse highlights a restored relationship with God as the wedge of sin that separated humanity from God is removed. Yan na po tayo. Yan po yung the old has passed away. Meron na po tayong relasyon sa Diyos. Ngayon, tanong ko sa inyo, dati, nung hindi pa po tayo natuturuan yung salita ng Diyos, sa isang taon, ilang beses tayo magdasal? Baka wala pa, ano? Kaya natutuwa po yung bagong sale ko sa Masaya. Sabi ko, guys, ganito. Sa isang araw, ilang merong oras? 24 po, kuya. Yung pa ba namang 30 minutes na ibigay mo sa Diyos, masama pa sa'yo? Oo nga, no. Pero dati, nung wala pa po tayo sa God, kilala lang natin si God pag wala na tayo. Pag meron, okay lang. Kung ano man, ako pa rin ang God. So, ang ibig po sa ating sabihin ng new creation, meron na po tayong relationship kay God. Hindi na po tayo Isaiah 59:2 na hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan. Sabi po sa, yung inner transformation, yung buhay natin, it emphasizes that real spiritual change is a complete inner renewal. Hindi po incomplete, complete. Okay? Not just a superficial change of action. Hindi po to nagkukunwari, kundi totoo po. Hindi ko na po maintindihan kung bakit po ako nasa harapan nyo ngayon. Ganun po. Dahil ako po ay sobrang, kung may kasalanan kayo, baka yan kung kikiluhin sa akin, 1/4 lang po. 1/4. Pero ngayon, natutuwa ako, andito ako sa harapan niya. Alam ko lang kapatid ko, yung si Lisa. 1/4 lang po yan. Kaya nga naman, tingnan nyo naman yung consequence ko. Talaga naman 1,000 times more than sa inyo. Okay? But praise God, sa po ang nagpalaya sa akin. Ano pa po? Freedom from sin's power. May kapangyarihan daw yung sin, di ba? Sabi ni Paul. Sabi niya po rito, believers are no longer enslaved to sin. They now have the power to choose righteousness and live a holy life. We have now this kind of power. Dati wala tayong option si Christ, tama? Kaya ang option natin nun, punta sa simbahan, bawas. Ayun, alam eh. Ganun dati, di ba? Pero ngayon, we have this kind of power given to us by God. Huwag po natin sayangin because of our emotions. Because of our feelings. Kuya, sayang kasi ang ganda niya umiti. Patay. Sayang naman po yung pagkamatay ni Kristo para po sa atin. Okay? Okay. Ano pa po? A new hope and purpose. The transformation provides a new perspective, bagong pag-iisip, purpose, and the ability to live according to a new God-centered nature. Okay? Okay, ito po. Lagi pong sinasabi ni Kuya Ricky. Mali pala yung hierarchy pagdating po dun sa sigat muna, ikaw, family, ministry. Ang sabi po ng ating Kuya Ricky ay God-centered po lahat ng equation ng buhay kasi nasa gitna ng buhay natin. That's right. Pero baka malito kayo. Ang akin naman pong definition, pwedeng yun, pwede rin to. Ano yung ibig sabihin? Para po mas maintindihan nyo, i-unpack po natin. Yung hierarchy, ang
ibig sabihin po ng hierarchy, yung love. Dapat ang first love nyo si God. Okay? Ano naman Kuya Nico yung living in the center of God? Yung lahat po ng ginagawa ninyo, mga kapatid, order yan ng Panginoon. Ano po ibig sabihin ng order, Kuya Nico? Kahit bumagyo, amen. Kahit magputik, amen. Hindi po. May order si God. Halimbawa, ang ganda po nung example po ng isang kapatid, may asawa siya, kakausapin nung doktor, Sunday, siya yung magme-message ng ganito pong ginagawa ko. Ano pong unahin ko? Si God, because God is my center, di ba mali? Unahin mo yung asawa mo kasi ang sabi ng Panginoon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. May order po ang Panginoon. So ano ibig sabihin? Gumawa siya ng paraan para may somebody na mag-replace sa kanya mag-talk. Pero inuna niya po yung utos din, yung order din ni God na atinan ko kasi Sunday lang yung doktor. Don't get me wrong, iyan niyo po, internalize. Sunday lang yung doktor pwede na maatinan yung asawa niya nag-50-50. Alam niyo po kung sino yun? Si Kuya Bonnie. Si Ate Lumen bago mag-pass away, nag-decide siya. Please, hindi ko alam ito. Paano kaya? Anong. Kasi syempre, kung hierarchy nga naman, sikat talaga, kahit anong mangyari, tama po ba? Hindi eh. Pero may utos din sikat, yung order niya, yung center siya, di may utos siya. Asawang lalaki, mahalin mo iyo. Hindi mo sinamahan. Nag-50-50, ikaw lang kausap ng doktor. Sino mag-decide yung doktor? Sa tingin niyo po ba, hindi kayo nagkakasala sa gano'n? Anong ginawa ni Kuya Bonnie? O, ikaw muna. Doon. Ganun tayo po. Nakukuha nyo guys yung order. Kaya tingnan nyo. Si Paul, hindi ko po sinasabi doon, again, don't get me wrong. Si Paul, nagpunta naman siya sa Bithynia, sa Asia, pero ano po, pinag-share ba siya ng Holy Spirit? Hindi. Saan po siya pinag-share? Macedonia. Sino po na-share niya? Si Lydia na mananahin. Nakuha niyo po yung order. Dapat po, alam natin. Kaya ingat po kayo sa pag-challenge din naman. Baka mamaya, yung sinasabi nga na presumptuous. Malalaman niyo po yung totoong gusto ng Panginoon sa atin. Mag-BS tayo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, mag-dwell tayo sa devotion natin, mahalin natin ang Panginoon, at mahalin natin yung bago nating pagkatao. Maiintindihan niyo. Hierarchy, si God yan. First love si God. Wala akong hihigit sa kanya. Kaya sabi niya, di ba? Ang sino mang mahal ang kanyang ama, ina, anak, at ang kanyang sarili, more than me, ay hindi yan nararapat sa akin. Ano yung sa Revelation to? Anong hinahanap niya? Lahat ginawa niyo, sabi niya, very good kayo. Pero may isa lang akong hinahanap sa inyo. Tila ata ang inyong pag-ibig ay, yung topic ni Brother John, ay tila ata ng lalamig. So ang first love dapat natin, sige, at least hierarchy. Pero yung ginagawa natin daily living ang center ng si God. Gusto rin ni God nagwo-work kayo. Even Christ, even Paul nagwo-work sila. Diba? So, gawin po natin yung order ng Panginoon. By means of what? By means of having a good relationship, a true relationship with Him. Okay po? So, malapit tayo na hapon na ako. Okay, ito, para po, meron tayong idea. Ito po ay nakuha namin po ni Ate Jessica sa isang magandang libro, no? Praise God po. Okay, bad days. Pag bad days, ano po kailangan natin gawin para yung identity natin, magawa pa rin po natin sa Panginoon. What should we do if we are not okay spiritually? Baka po may makarelate ha, pwede mag-copy ka na. Okay. Number 1, always think of Christ. We must go back to the cross and see Jesus there bearing our sin. Wala ka sa mood. Okay, asal ka dun sa BS leader mo at dahil kang pinatamahan dun sa sa pulpito. Ayan, isipin nyo. Yan yung Christ life. Hindi yung mapapalinig ka. Kukuha ka pa ng isang verse. Pagkuha mo pa ng isang verse, papatamaan mo pa. Yun naman BS leader mo na sakta, parang ako yun. Hindi rin pala secured kay God, no? Okay. That's number 1, bad days. Naman din, ang ganda, praise God. Kasi kami sa bahay po, kami, book study. Yung cell group po namin, book, yung mga spiritual book po.
Number 2, pag hindi okay ka spiritually, huwag mo kawayan yung yung kapartner mo. You need to pray. Kasi you have your new identity. Now, sabi dito, repent the sins and claim forgiveness. Ano pa? After praying, you can readily see by the spirit of humility expressed in that prayer. Papakumbaba ka na. Yung pag-ibig ng God, bumababa na sa'yo. Okay ba? So, dalawa lang para yung mga 3-4, next year ko na ulit i-discuss ha. Bad days, ito muna para lang magawa nyo. Eh, pag minsan maraming masyado wala, hindi na natin magawa. Okay? Okay. Sabi dito, God's grace through Christ is greater than our sin. Kaya sabi niya, my power given to you is more than powerful than any power in this world. Diba? Mas makapangyarihan po. Ano na yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Diyos? Power to love and to have self-control. Sabi po yan ng Bible. Kaya pag bad days guys, ito po ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Hindi nangaaway na kung sino-sino nagpaparinig. Okay? How about good days? Apo na ako. Good days. If we are okay spiritually, have you perfectly kept those 2 commandments? Masaya ka nga. Ganda ng mood mo. Nasusunod mo ba yung 2 commandments ng God? Ano po yun? Remind lang natin bawat isa. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ang ganda, no? Sabi dito, am I showing everyone, even the Lord, that I love Him with all of me? Pag okay kayo. Baka kasi pag okay, ayun, tara, basketball tayo. Tak, 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 boom. Okay, shoot. Okay, hindi po ganon. Check nyo din, baka maya, na-ignore nyo naman, na-miss out nyo yung love nyo kahit. Number 2, love your neighbor as you love yourself. I am showing and letting others feel the love that the Lord that has given me. Yan, di ba? Ang ganda, no? Tignan nyo, ganyan ang bagong pagkakao. Not to judge other. Okay? Sabi po rito, regardless of our performance, yung ginagawa natin mga sa Diyos, we are always dependent on God's grace. Ano pang ginagawa natin? Dapat po nakakonect tayo. Yan. Okay? Binibilsan ko na po Pero ang ganda nito mga susunod. Okay. Number 1, sabi rin po dito, but if we are now Christian, okay na yun, no? But if we are now Christians, yung true Christian, living a Christ-like life and a new creation of God, we should no longer operate based on good or bad days. Meron po ba tinuro si God na nung good days ako, ito ginawa ko, yung bad days ko, na-review si Pedro? Hindi po. Wala na po tayong ganyang attitude. Yung pinicture niya, erase nyo na rin Wala na po tayong ganyang, okay? Binitin na namin kayo na attitude. Ano yung pangalawa? Ayan. Every day is by God's grace alone. So we must always seek Him in every moment of our lives. Ewan ko kung nare-review ni Mrs. pag ako mag-isa na lang sa kotse nagdadrive. May record yung dad no? I always pray. I cry to God. Thank you, Lord. Meron po akong ganitong klase ng buhay. Though I suffered now dun sa mga physical area ng buhay ko. Pero thank you, Lord. Kasi po, meron po akong privilege na mag-serve pa rin sa inyo. Okay? Ano pa? We are saved by grace and we are to live by grace alone. That is our new identity. Yan po. Okay? Bago po ako matapos, meron po akong real life na experience na gusto ko po sa inyong masabi. Okay? Meron pong isang tao, mga kapatid, kilala niyo to? Meron pong isang tao na nakilala ko na pag tayo po ang titingin, wala pong kabutihang matitira sa kanya. Kasi ang sarap-sarap niyang i-judge. Parang pinanganak siya para i-judge. You know why? Even his own family, mga kapatid, even his own family, tinakwil siya. Parang siya yung ikaw ang reason kung bakit namatay si nanay o si tatay. And true enough, tama naman, alam niyo kung bakit? Siguro mga 5 beses na siya nakulong. Pabalik-balik. And then I decided, I prayed to God, sabi ko, Lord, gusto ko po siyang sharean, gusto ko po siyang i-disciple. I-disciple ko, praise the Lord. Di ba? Tapos, habang nag-disciple kami, tira pa rin ng tira, drugs pa rin ng drugs.
Pag nag-BBS kami, talagang nagkakalit ang paka. Okay lang, sige po, Lord. Power niyo naman po ito. Basta ako, share ko lang. Siya yung trabaho ko, pero hindi ko siya i-judge. Tutulungan ko rin siya. Di sabi ko, pero Lord, parang yung mga 3 taon na, Lord, parang kailangan ko ng tigilan. Eh, adik pa din eh. Tapos, ano nangyayari ngayon? Buti ngayon, nagsisikreto ng matras. Meron nang iyang konti, kumbaga tumatala. Pero, kahit na, Lord, para naman sa, pag kami pa naman nag-BBS, madaling araw, kasi nga nakanta. Eh, puyat ako. Di ganun, no? Pero sabi ni Lord, continue mo. Kasi power ko naman yung bibigay mo sa kanya, hindi mo naman power. Be patient. Di ba sinasabi niya, magkaroon tayo ng, ano tawag doon? Kasi, magkaroon tayo ng, ano, patient sa Tagalog? Ano na? Pagtsatsaga, no? So, ginawa ko pa din. Siguro 5 years, Lord, hindi pa din 5 years na. Paano po ito? Nagagalit na rin po sa akin yung mga kapitbahay namin kasi sinasamahan ko siya. Ang inaano niya, baka may yung ang tawag doon, tokhang. Baka pati ikaw madamay. Pero alam nyo, praise the Lord, napakabuti talaga ng Panginoon. Yung dating ganun ka-demonyo, kung titignan nyo, ngayon po bago na siya ngayon. Binago talaga siya ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang uli ko po testimony from a friend. Ang pangalan niya po ayan, Jason Valentino. Kaya po yung conversation namin, pinagpaalam ko, sabi ko, pwede ko bang magamit tips mo sa mga kapatid kasi ako messenger sa Sunday, ang topic ko ang bagong pagkatao. Gusto ko sana ikwento ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Alam mo ang reply niya? Ganun ba? Sige lang, pre, walang problema. Baka lang mag-viral. Okay? Tapos sabi ko, hindi, sa church lang. Yung picture sa church lang to ha. Hindi sa church lang, tamang-tama sa topic ko. Praise the Lord sa buhay mo. Talino, sagot ka. Hindi siya dati, walang nga talaga siya dati. Sabi niya, salamat sa Diyos, pre, sa kanya lang ang lahat ng karangalan at kapurihan. Ito po siya. Huwag yung magugulat ha, don't check siya. Ayan po yung binibihis ko po dahil. Ayan po ako, nanguli kaming kuwago. Inaano ko po yung trip niya. Sinasakyan ko po dahil nakadroga eh. Ayan po. Nanghuli kami ng kuwago. Wala, pinalpas na naman. Gusto niya lang kasi talagang dance na dance eh. Ngayon, tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po. See? Nakita niyo po yung power ng God. Yan po yung new identity na sinasabi ko sa inyo. Nakita yung picture yung dalawa. Nakita niyo po, hindi po yung true to life po yan. Sabi po siya nakatira. Yung mga kapitbahay namin, hindi ko, ano ba yung pinatira mo? Gano'n. Tapos pagpatayin po ng mundo yung pinasala natin, yung inusisa natin because we are very magaling, very technical people at parang tayo po yung pinakabanal doon sa barangay. Baka nakahawak ka lang na, tsaka gasain yung mga anak mo, misis mo. At kami nakawan din, yun, lumabas din. Totoo, takot pala sila doon. Takot nga dito yung pamilya niya eh. Kasi, nakahagis to ng granada. Anong gano'n ba? Pero tingnan niyo po. Yung picture niya, yan yung masama yan. Yan yung first day na kasi nung after ko mag-master, sabi po nung aking mga kalaro ko po sila, mga kababata ko. Sabi, parinig ko, ngayon lang kita nag-get. Oh yes, kamusta din? Meron tayong isang kawawang kababata, si Jason. Akala ko nakakulong yun. Hindi, sa lansangan na nakatira sa Manila. Ayaw niya na dito kasi nga, pinaghahanap pa rin siya ng batas. Kapag limang pabalik-balik na yun Doon na siya nakatira ngayon sa mga ilalim ng tulay, sa simbahan, sa Manila. Doon siya natutulog. Kung ano ginagawa niya. Sabi ko, may kontak kayo. May kontak ako. Bakit? Sabi ko, punta sa bahay, dito na lang tumira. Yan po yung first meeting namin. Alam niyo kung anong date yan? December 24, bago po mag-pandemic, pre-pandemic, nakabiyahe siya. Tapos nung nag-pandemic, sa amin na siya for 2 years. December 24, 10 p.m., magpapasko na. Ayan po yung unang itsura niya. Bago pa po ito. Bago pa po ito, mabata na.
nung yung tinext ko siya, pre, ito, ako, nagpipintura ko yun, yung meron siyang ganun dito. Pero tingnan niyo po, nung binago siya ng Panginoon, no? Ayun lang po siya ngayon. Tapos, alam niyo po ba ang story, para sabi ko, pwede ko ba ikwento yung Paul? Oo, naman. Nasa church na rin po sa Manila, hindi ko na lang po sabihin kung ano. Yung kanilang mana, dahil tinakwil na siya, hindi na po binibigay sa kanya. Malaki po ang mayaman sila actually. Siya ang pinakamayaman kong kaibigan. Pero yung itsura dahil sa drugs. Dahil tinakwil siya, ayaw na. Alam nyo, nung nabago siya, nag-try ako. Pre, kung bago ka na naman, baka ibigay na yung kayamanan mo. Alam mo nyo, naiyak po ako dun sa sagot niya, na-touch talaga ako. Alam nyo po, na-check in yung heart ko. Alam niyo po ako nung sabi niya, hindi na pre, kanina na yon kasi baka pag nagkapera ako, bumalik na naman ako sa dati. Okay na ako dito sa Panginoon. See? Galing, no? A new identity. Tapos, isa pa, na-touch ako sa sinabi niya, pre, pumunta ako dito sa inyo ngayon. Bakit? Nasabi nung 2 weeks ago. Bakit? Kasi, sa church, uso pa na talaga yung china-challenge. So, bakit? Hindi ako nakaka-attend dun sa mga activities sa church, BSM group, mga gano'n, pagkanta. Challenge ako na, umalis na ako sa word. Alam niyo kung anong tapos natin, hirap na hirap tayo. Alam niyo anong ginawa niya? Hindi ginawa ko. Alam mo, pre, magkali sa araw ko, 1-2. Pero okay lang kasi sigurad naman yung nag-uutos. Pero dito muna ako. Tapos maya-maya, nagtatalon. Kontra, bakit, pre? Pre, tanggap na ako dun sa isa kong bagong trabaho. Tapos ang maganda pa, kalapit lang nung church namin. Mas lalo akong makapalapit sa Diyos. See? Tingnan niyo yung no? That is our new identity. May pagtitiwala. Hindi yung ang hirap ng trabaho ko, bagsak na bagsak ako, palubog ka ng palubog. Hindi po ganon. So, wala po siyang permanenteng bahay niya, barracks na hanggang ngayon. Pero siya po ang base po dun sa testimony niya sa akin at sa manifestation ng mga chat niya sa akin, siya po ang nakikita kong isa sa pinakamasayang tao ngayon na bubuhay sa buong mundo. Because he is satisfied now with the word of God and the presence of Christ in his life. So, ganun po ba, no? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya po, ang challenge po ng Panginoon sa atin, in Ephesians 4:23-24, baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali at isuot ang bago ninyong pagkatao na nilikha naaayon sa matuwid at banal na Diyos. E sa Colossus 3:10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao, eto na kayo guys, na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siya makilala. Okay? So yan po ang challenge ulit sa atin ng Panginoon. And ang question guys, ano sa mga napag-aralan ang tunay mong kondisyon ngayon sa pagsunod kay Jesus? Be honest mga kapatid. Okay? Number 2, sa iyong palagay, paano ka matutulungan ng mga kapatid sa pananampalataya upang ikaw ay muling makapanumbalik sa Panginoon at maging katulad niyang muli? And number 3, handa ka bang magpatulong sa mga kapatid? Kung oo, bakit? At kung hindi, bakit din? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, muli maraming salamat Lord sa regalo ng buhay. Salamat Lord dahil kayo po ang nagbabago po sa amin. Thank you Lord dahil sa kabila po ng aming mga kakulangan, mga kasalanan, Panginoon, ay patuloy po nyo kami minahal. Sabi nyo nga po sa Roma, nung kami ay makasalanan pa, namatay na kayo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, we thank you Panginoon. We continue Lord to surrender our lives today Lord. At sa oras na ito, lahat po ng kasalanan namin, Panginoon, ay binabalik namin, Panginoon, sa inyo. Linisin niyo po kami, Lord God. Alisin niyo po ito, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso, Lord. Tinatanggap po kita, Jesus, muli sa aking buhay bilang Lord and Savior ng aking buhay. Dalahin ko po na patuloy niyo po kaming paghariang, Panginoon. At dalahin ko, Lord, na patuloy po kaming magpasakop at sumunod po sa inyo. Bless niyo po mga kapatid kong ito, Panginoon, hanggang maranasan po nila ang tunay na pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po mga kapatid.